Ikinahihiya ko na magkaroon ng isang kapatid na katulad mo. Pakiusap, may pagkakataon ka pang magbago. Maniwala ka lang at bumalik ka lang sa piling ng Panginoon. Harapan na ito ng demonyo laban sa demonyo. Matira ang matibay. Sa huling pagkakataon, bumalik ka sa panig ng kabutihan. At ikaw ay patatawarin ng ating may likha. Bago tayo magpatuloy sa kwento, nais ko lang sabihin sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Pindutin lamang ang subscribe button at ishare nyo na rin ang video at palike. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat. Umpisahan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1983. Walang eksaktong lugar. Samar. Magandang araw sa iyo, kabaryo. At sa inyong mga masugid na tagapakinig dito. Itago nyo na lang ako sa tawag na Giovanni. Isang government employee dito sa Maynila. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Ang aking ama na si Ernesto ay dating namamahala ng mga bangkang palaisdaan. Ang aking ina naman ay simpleng may bahay lamang. Nais ko lang ibahagi ang karanasan ko noong kasama ko pa ang aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Pipoy. Ipinanganak at lumaki ako ng Samar, Kabaryo. Kilala ang aming lugar na maraming manlalason. Totoo yun, Kabaryo. Nagsimula ang paglipana ng mga manlalason sa Samar. Maraming taon na ang nakalipas. Paraan ito ng mga lokal upang labanan ang mga mananakop. At may mga kalahi ako na gumagawa din ng panlalason. Si Pipoy ay aking kababata. Noon pa man ay mahilig na talaga itong manlason. Palibasa kasi, ang ama niya ay isang manlalason. Sa aking pagkakaalam, isang malakas na manlalason itong si Tio Abel, ama ni Pipoy, noong nabubuhay pa ito. Panganay si Pipoy sa 3 magkakapatid. Samantala, tila naging libangan na lamang niya ang pagpatay ng mga hayop sa pamamagitan ng lason. Madalas niyang binibiktima ay mga aso ng aming kapitbahay. Sinusuway ko naman ito kaso talagang matigas ang ulo. Ang lason na kanyang ginagamit ay isang pulbos. Isa iyon sa mga pangkaraniwang lason na gamit ng kanyang ama. Ngunit hindi niya sinabi sa akin kung saan iyon nagmula. Kung sa halaman ba, sa hayop o sa ano paman. Huwag mo nang alamin kung saan gawa ang laso na ito, insan. Ayoko na maging katulad ka namin. Ipaubaya mo na sa amin ang ganitong gawain. Wika dito ni Pipoy. Pipoy naman, ilang aso na naman bang lalasunin mo? Hindi ka ba natatakot na baka malason ka rin yan? Tugon ko sa kanya. Ano ka ba, insan? Ang bawat manlalason ay may mga pangontra din. Ewan ko sa'yo, insan. Kung ikaw mahuli ng may-ari ng aso, yari ka talaga. Baka sila pa ang yariin ko. Isang umaga, halos 10 aso ang natagpo ang wala ng buhay, kabaryo. At alam ko kung sino ang may gawa nun. Gaya ng dati, ngumisi lang itong si Pipoy sa tuwing pinagsasabihan ko siya. Napakasarap daw sa pakiramdam sa tuwing may nalalason siya. Tila hinahanap na raw ito ng kanyang sistema. Hindi na rin ako nagtaka dahil minsang narinig ko si Tio Abel na ikinatutuwa pa niya ang gawain ng kanyang mismong anak. Ang ama ni Pipoy ay isang bayarang manlalason. Sa katunayan, hindi maganda ang loob nila ng aking ama. Gawa nga ng taliwas ang kanilang paniniwala. Kahit magkapatid sila, ay labis na
Kinasusuklaman ni tatay ang kanilang ama dahil sa masasamang gawain nito. At si Tio Abel ang tumanggap ng abilidad ni Lolo sa panlalason. Nakakayaman pero wala na akong magagawa dahil kadugo ko mismo ang mamamatay tao sa aming lugar. Noong bata pa ako ay nasanay na lamang ako na may iba't ibang mga tao ang nagpupunta sa kanilang bahay halos araw-araw. Ayon sa aking ama, mga parokyano daw iyon ni Tio. Ginagawa nilang hanap buhay ang pumatay at tila naging normal na sa kanila ang pumaslang ng tao. Itay, hindi ba sila nakukonsensya sa kanilang ginagawa? Tugon ko sa aking ama. Manghalang na ang kaluluwa ng mga yan, anak. Pero darating din ang araw na makakatagpo sila ng katapat. Hanggang isang araw, nabalitaan namin na nagkaroon ng sakit itong si Tio Abel, na biktima raw ito ng barang. Sa kasamaang palad, wala ni isang albularyo ang pumayag na gamutin itong si Tio. Kaya ganoon na lamang ang hinanakit ng kanilang pamilya. Sa panahong iyon, ay nais ko sanang bisitahin ang aking tiyuhin. Kahit papaano ay pamilya ko pa rin sila. Kaso, mahigpit akong pinagbawalan ni tatay. Baka daw pati ako ay madamay sa barang. Namatay, binurol at inilibing na lamang si Tio Abel. Pero kahit isa sa aming pamilya ay walang nakiramay. Pati ang magandang samahan namin ni Pipoy ay nasira na. Labis kasi nitong dinamdam na walang kapamilyang nakiramay sa kanila. Hindi ko rin masisisi ang aking pinsan sa kanyang nararamdaman. Ilang beses rin akong sumubok na kausapin siya, pero sadyang matindi ang kanyang sama ng loob. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan ko nang umalis sa aming lugar upang ipagpapatuloy ang pag-aaral sa Maynila. Sa mga panahong ito, ako'y nag-aaral sa ibang lugar at halos buwan-buwan akong nagpapadala ng liham sa aking pamilya at pati na rin kay Pipoy, pero ni isang sagot ay wala akong natanggap mula sa kanya. Nang matapos ako sa kolehiyo, ay nagpasya ako na umuwi na para makasama ko na ang aking pamilya na sa loob ng 4 na taon ay hindi ko man lang nakita at nakasama. Hindi ko naman inaasahan na may papiging pala sa aking pagbabalik. Sa aming munting salo-salo ay naitanong ko kay tatay kung kumusta na ang pamilya ng aking pinsan. Huwag mo nang intindihin ang pamilyang yon. Walang magandang maidudulot sa iyo ang pakikisama sa kanila. Bakit, tay? May nangyari ba sa kanila? Ano ka ba? Kakarating mo lang, dapat magsaya muna tayo. Nabalitaan ko na lumipat na sila ng bahay. Kaya pala nung gumabi ay tahimik na rin sa kanilang bahay. Natatanaw ko lang kasi yon mula sa aming balkonahe. Kinabukasan ay di sinasadyang nagkabangga kami ni Pipoy sa may palengke. Bahagya kaming natikilan sa isa't isa. Pipoy? Oh, kamusta ka na? Laki na ng pinagbago mo ah. Nakauwi ka na pala, insan. Ayos lang naman ako. Ikaw, kamusta? Nakapagtapos ka na ba? Oo, insan eh. Pero ikaw, kamusta ka na ba ngayon? Tulad pa rin ng dati. Di na ako tumuloy sa pag-aaral. Nako, sayang naman. Bakit naman? Mas tinuon ko na lang kasi ang aking sarili sa ibang bagay. Simula noong nawala si Itay. Ah, ganun ba? Pasensya ka na nga pala noon, insan. Ayos lang yun, matagal na rin. Pasensya ka na rin kung hindi naging maganda ang turing ko sa'yo noon. Ano ka ba, insan? Naiintindihan naman kita doon. Akala ko nga di mo na ako kakausapin kahit kailan. Napagtanto ko na hindi pala maganda ang ginawa ko sa'yo noong umalis ka na. Pasensya din kung hindi ako sumagot sa mga liham mo. Ayos lang yun, insan. Siya nga pala, saan na kayo nakatira ngayon? Sa dulo ng bayan. Medyo malayo eh.
Ganun ba? Pero sige, pasyal naman ako sa inyo minsan. Laking tuwa ko noong hindi na pala galit sa akin itong si Pipoy. Makalipas ang ilang araw, ay nakapasyal na rin ako sa kanya. Sa aking pagbisita sa kanila, ay naging maayos naman ang kanilang pagtanggap. Humingi rin ako ng dispensa sa ina ng aking pinsan. Inaya ko rin si Pipoy na puntahan namin ang puntod ng kanyang ama. Nang magkasarilinan na kami nito, ay dito ko na siya kinausap ng masinsinan. Nalaman ko na ipinagpatuloy pala ni Pipoy ang gawain ng kanyang ama. Wala naman akong alam gawin na ikinabubuhay namin, kundi ang gawain ng aking ama. Kapag nagkatrabaho na ako, susuportahan kita sa pag-aaral mo. Basta baguhin mo lang ang buhay mo, insan. Alam ko na wala namang problema sa iyo yun. Pero sa pamilya mo, lalong-lalo na sa ama mo, ayokong madagdagan pa ang galit niya sa amin. Bakit kasi hindi mo subukang ibahin ang landas mo, insan? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Nakakapit na sa aking pagkatao ang pagiging manlalason. Kapag itinigil namin ito, manghihina kami at maaaring mamatay. Ang panlalason ay parang pagkain na namin yan, insan, na kailangan namin gawin. Kung ganon, wala na ba tayong magagawa dyan? Niyakap ko na ang ganitong gawain. Isa itong sumpa sa mga katulad ko. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ng ganitong gawain. Ilagang mga tao sa aking pamilya kung saan mas maganda yon upang makaiwas kami sa panganib. Ang tanong, nakaiwas nga ba talaga? Hindi na sumagot si Pipoy Kabaryo. Bagkos, niyaya niya akong linisan ang paligid ng puntod. Habang binubunot namin ang mga damo, ay napatayo ako at nagulat sa aking nakita. May isang matandang babae sa di kalayuan. Agad namang napansin ni pinsan ang aking reaksyon. Agapito, hayop kang mambabarang ka. Humanda ka sa akin. Sigaw na wika dito ni Pipoy. Isang malakas na sigaw ng aking pinsan na may bahid ng matinding galit. Hindi niya na ito nahabol dahil bigla na lamang itong naglaho na dumaan sa matataas na nicho. Ayon kay Pipoy, si Agapito ang bumarang sa kanyang ama. Matagal na panahon niya na itong tinutugis ngunit napakailap daw ng mambabarang. Sa kanyang pagbalik, agad naman niyang sinuri ang aking katawan. Baka may insektong barang daw na inilagay sa akin si Agapito. Mabuti naman at wala. Pero tiyak, may ibig sabihin daw ang pagpapakita ni Agapito. At kung ano man yon, ay walang ideya itong si Pipoy. Mag-iingat ka palagi, insan. Tiyak alam niyang magkadugo tayo. Umuwi na tayo upang mabigyan kita ng proteksyon laban sa mambabarang na yon. Gayunpaman, inihanda ko na ang aking mga dokumento para sa paghahanap ko ng trabaho sa Maynila. Bala ko lang mamalagi ng 1 buwan sa probinsya at babalik na sa Maynila upang harapin ang panibagong pahina ng aking buhay. Subalit isang araw, biglang nanghina ang aking bunsong kapatid na si Jermila. Dahil sa pag-aakalang simpleng sinat lang ito, ay pinagpahinga namin at pinainom ng gamot. Natapos ang buong araw, pero wala pa ring pagbabago sa aking kapatid. At sumapit na ang gabi nang dumating si Itay. Gawa nga ng hindi naman nagbago ang kalagayan ni Jermila, ay lumakad si Itay upang puntahan ang albularyong si Mang Randoy. Habang pilit pinapakain ni Inay ang aking kapatid doon sa balkonahe. Ako naman, aligaga kong inaabangan si tatay. Hanggang sa nasipat ko si Agapito na nasa di kalayuan. Napaisip ako sa sinabi ng aking pinsan na kapag nagpapakita si Agapito ay may mangyayari. Agad akong tumakbo papasok sa kwarto ng aking kapatid.
Nakasandal ito sa uluhan ng kama habang pilit kumakain ng lugaw. Napatanong naman ang aking ina kung ano ba daw ang hinahanap ko sa katawan ni Jermila. Sa paglapat ng aking kamay sa likuran ng aking kapatid, ay may nakapa ako na isang kulisap. Nagtaka kami ni nanay kung papaano napunta sa likod ng kapatid ko ang kulisap. Nang inangat ni nanay ang damit ng kapatid ko, sumambulat sa amin ang napakaraming kulisap sa kanyang likuran at may mga sugat na rin ito. Napasigaw na lamang ako na nabarang si Jermila. Sa sandaling iyon ay hindi ko malaman ang aking gagawin. Susugurin ko pa si Agapito, pero anong laban ko sa isang bantog na mambabarang? Pupuntahan ko ba si Pipoy, pero napakalayo ng bahay nila? Baka mauna pang dumating si tatay at ang albularyo. Sa totoo lang, kabaryo, hindi namin malaman ni nanay kung ano ang aming gagawin sa ganoong oras. Nagkagulo na kami sa loob ng bahay. Binilinan ko ang isa ko pang kapatid na wag iwan sina Jermila at nanay, habang isinama ko naman ang isa pa upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sinipat ko naman ang kinaroroonan ni Agapito, ngunit wala na ito doon. Agad kaming humingi ng tulong sa mga kapitbahay, subalit wala rin naman silang alam kung ano ang gagawin. May nagsabing magpausok kami ng balat ng nyog. May nagsabi rin na budburan ng asin ang mga kulisap at kung ano-ano pa. Pati mga kapitbahay ay nagkagulo na rin dahil sa pag-aalala kay Jermila. May mga sumama sa amin na bumalik ng bahay at may nagdala pa ng mga langis. Habang patakbo kong papunta sa bahay, ay nakita ko naman ang aking kapatid na umiiyak habang nasa balkonahe. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari, ngunit tanging pag-iyak lang ang itinugon nito. Nagmadali na akong pumunta sa kwarto ni Jermila at nakita ko na lang nayakap-yakap ni nanay ang aming bunso habang walang tigil sa kakaiyak ang aking ina. Tila ba gumuho ang mundo ko nang malaman ko na wala na palang buhay si Jermila. Binawian ng buhay si Jermila. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si tatay. Ganoon na lamang ang paghihinagpis ni tatay sa kanyang nadatnan. Sa gabing iyon ay walang nais malaman si tatay, kundi makilala kung sino ang bumarang sa aking kapatid. Kinumpirma din ni Mang Randoy na barang nga ang ikinamatay ng aking kapatid. Hindi ko naman masabi sa aking ama dahil tiyak sisisihin niya itong si Pipoy sa nangyari at maging ako man. Habang tumatakbo ang oras, ay napagtagpi-tagpi ko ang lahat. May malaking posibilidad na paghihigante ang ginawa ni Agapito at nag-umpisa ito nang makita niya na ako'y nasa sementeryo kasama itong si Pipoy. May pangontra na kasi ang pamilya ng aking pinsan. Pati na rin ako, kaya ang pamilya ko na lang ang biniktima ng mambabarang at hindi malayo na may isusunod pa ito. Magulo ang isip ko ng gabing yun, kabaryo. Kung sasabihin ko ba sa aking ama ang lahat. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang albularyo, ay lumapit na ako dito. Mang Randoy, wala naman kasalanan ng kapatid ko. Bakit siya ang binarang? Depende yan, iho, kung ano ang dahilan ng mambabarang. Maaaring inutusan, binayaran o ang mas matindi kapag ito ay naghihiganti. Parang aswang din ang mga mambabarang kapag gumanti. Ubusan ng lahi. Bakit, iho?
May alam ka ba sa nangyari sa kapatid mo? Wala ka bang napapansin sa kapatid mo ilang araw bago nangyari ito? Hindi ko masabi sa albularyo ang aking nalalaman gawa nga ng takot ako sa aking ama. Pero papaano ko namang mabibigyan ng ustisya ang aking kapatid? Binalak ko na lang na puntahan si Pipoy kinabukasan. Sa kanilang pamilya, nag-ugat ang lahat ng ito. Nais kong malaman kung ano ba ang nagawa ng ama niya sa mambabarang na si Agapito. Ako na ang nagboluntaryo na mamili sa mga pangangailangan sa burol ng aking kapatid, pero dumiretso muna ako kay Pipoy upang ipaalam ang nangyari. Tiyak naman ang aking pinsan na si Agapito ang may gawa sa pagpaslang sa aking kapatid. Hayop na Agapito. Dinamay pa ang walang kamuwang-muwang na si Hermila. Humanda siya sa akin. Sandali lang, insan. Ano naman ang sasabihin ko kay tatay? Tiyak magagalit sa akin yun, pati sa'yo. Mas mabuting manahimik ka na lang. Gagawa ako ng paraan upang hindi na makapambiktima ang demonyong yon. Pero paano kung may isunod pa siya sa amin? Mas mabuti siguro na bigyan mo rin ng proteksyon ang aking pamilya. Sa palagay mo ba, insan, paapakin ako ng tatay mo kahit sa bakuran man lang? Pero may alam akong pangontra na kaya mong gawin. Ngunit hindi ako sigurado kung kakayanin ba ng pangontrang ito ang kakayahan ni Agapito. Kahit walang kasiguraduhan, ay inalam ko kung papaano iyon gagawin. Sa pagbalik ko sa bahay, ay nasilayan ko na ang tagpong pinakaayaw ko sa lahat, ang makitang nakaburol sa aming tahanan. Napakasakit lalo pat ako ang dahilan ng kamatayan ni Hermila. Di ko na napigilan ang humagulgol. Niyakap ko ang aking ina. Sa aking puso ay sumisigaw na paghingi ng kapatawaran. Umaasa ako na makagawa ng paraan si Pipoy upang hindi na masundan ang nangyari. Makalipas ang ilang oras, ay ginawa ko na ang bagay alinsunod sa payo ni Pipoy. Kumuha ako ng malinis na papel. Nilagyan ko ng asin at ibinalot sa tela. Ibinigay ko yon sa bawat miyembro ng aking pamilya. Paano ka natuto nito, anak? Epektibo ba ito? Wala namang masama kung gagawin natin yan, tay. Lahat ng pangontrang malalaman natin ay susundin natin, tay. Para sa atin din naman to lahat. Natuwa naman ako dahil kahit ang aking ama ay kumapit sa pag-asang makakaiwas kami sa sumpa ng barang sa tulong ng pangontrang yon. Hindi ko na lang sinabi na turo iyon ni Pipoy dahil tiyak magagalit lamang ito. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan ng proteksyon ang aking pamilya, ay sa mismong araw na iyon ay nagtungo naman ako sa bahay ni Mang Randoy. Subalit nagulat ako sa natuklasan ng albularyo. Noong nagawi ako sa inyo sa gabing nasawi ang iyong kapatid, inakala ko na presensya ng barang ang aking naramdaman. Pero nagkamali ako. Dahil sa iyo pala nanggagaling ang negatibong presensya. Sa akin po? Bakit? Ano po bang meron sa akin, Mang Randoy? May protection ka ng barang, pero nagmula din ito sa masama. Sino ang nagbigay sa iyo ng proteksyon, iho? Hindi ko naman alam, kabaryo, kung aaminin ko ba sa matanda. Pero wala na akong lusot dahil hindi ko naman inakala na mararamdaman pala niya yon. Wala na akong nagawa kundi aminin sa kanya kung sino ang nagbigay sa akin ng proteksyon. Ayon pa sa matandang albularyo, wala naman daw masama kung may nilalang na tangan ang karunungan ng kaliwa para gamitin sa kabutihan, pero hindi rin niya naiwasang magduda kung bakit ako binigyan ng proteksyon ni Pipoy. Nagdahilan na lamang ako na mismo ang humingi ng proteksyon sa aking pinsan.
Pero batid ko pa rin na hindi kumbinsido ang matanda sa aking ibinigay na dahilan dahil kilala niya si Tio Abel at ang anak nitong si Pipoy na wala itong ginawa kundi ang pagiging bayarang manlalason. Mawalang galang na, Mang Randoy. Gusto ko lang itanong, kung matagal nyo na palang alam ang gawain ng tiyo ko, bakit hindi mo siya kinontra noon? Sa dami ng mga manlalason sa bayan natin, Iho, hindi ko matukoy kung sino sa kanila ang may kagagawan, lalo pa at laging huli na ang lahat bago ko pa man magamot ang biktima. At isa pa, sa espiritual na laban ako dalubhasa at hindi sa gawaing pantao. Taliwas sa aming prinsipyo bilang instrumento ng Panginoon ang husgahan at bigyan ng kaparusahan ang taong wala namang kaming patunay na sila ang may gawa ng panlalason. Kahit alam pa namin na isang manlalason ang taong iyon. Gayon paman, ang itinuro daw sa akin ni Pipoy na pangontra sa barang ay hindi naman daw sa masama ng galing, kaya mas mabuti na raw yon. Nagbigay rin ang matanda ng iba pang pangontra sa barang. Kumuha ito ng 5 maiksing pamatpat. Dinasalan niya ito at ang mga patpat na iyon ay magsisilbing habay namin laban sa sumpa ng barang at kulam. Huwag daw naming ihiwalay iyon sa aming katawan. Laking pasalamat ko naman sa matanda dahil sa kanyang ibinigay. Kahit papaano ay nagiging panatag na ang aking kalooban para sa panibagong pangontrang aking nakamtan. Subalit sadyang walang lihim na maitatago. Sa araw ng libing ni Hermila ay dumalo pala itong si Pipoy. Nagkubli lamang siya sa mga tao. Hindi sinasadyang makita kami ni tatay na nag-uusap ng pauwi na ang lahat. Anong ibig sabihin nito, Giovanni? Di ba sinabi ko na sa'yo na bawal kang makipag-usap sa pamilya ni Abel, lalong-lalo na sa demonyong ito? Pero tay, nais lang naman niyang makiramay. Kahit papaano, pinsang buo pa rin niya si Jermila. Hindi ko kailangan ng pakikiramay ng demonyong yan. Pasensya na po, Tiyo. Oo, manlalason ako, pero hindi ako demonyo. Ano ba ang tawag mo sa mamamatay tao? Ano? Tay, tama na. Mas kailangan natin ngayon ng kakampi kaysa kaaway. Isang sumpa sa atin ang magkaroon ng kadugo ng mga mamamatay tao. Namatay ang anak ko dahil sa barang. Di ba sa barang din namatay ang tatay mo? Teka, sandali. Barang. Hindi kaya may kinalaman ka dito, Pipoy? Kailan pa kayo nagkikita ni Giovanni? Kailan pa? Tama na, tay. Oo, aaminin ko na. Kinabukasan noong araw na bumalik ako dito sa atin, aksidenteng nagkita kami sa palengke. At ang pangalawa, siguradong hindi ito ang pangalawang pagkikita ninyo. Sinasabi ko na nga ba? Umamin ka sa akin, Pipoy, na demonyo ka. Si Agapito ba ang bumarang sa anak ko? Sagot! Wala na kaming nagawa noon, kabaryo, kundi umamin sa katotohanan. Halos sa pakinako ng aking ama sa tindi ng galit. Lumuha ang aking ama at galit na galit hanggang sa pinagsasapak niya ang isang puno. Pinigilan ko naman si tatay dahil nagkasugat-sugat na ang kanyang kamay. Hayop! Hayop ka, Pipoy! At ikaw naman, Giovanni. Dahil sa katigasan ng ulo mo namatay ang kapatid mo. Tay, nais ko lang naman na magkaayos ang ating pamilya. Makikipag-ayos sa mga demonyo? Giovanni, kahit ano pa ang itakip sa pagmumukha ng demonyo, mananatili pa rin itong demonyo. Sana hindi ka nalang bumalik dito. Buhay pa sana ang anak ko. Umiyak nang umiyak si tatay ng mga sandaling iyon. At simula sa araw na iyon ay nag-iba na ang pakikitungo ni tatay sa akin. Masasakit man na salita ang ibinabato niya sa akin, alam kong tama naman ang aking ama. Sa kagustuhan kong maging maayos ang aming pamilya, ay nagdulot pa ito ng kapamakan sa aking kapatid at nalagay pa
Sa bingit ng panganib ang buo kong pamilya. Sa pagiging tahimik ni tatay, ay may binabalak na pala itong hakbang laban sa mambabarang at sa aking pinsan. Isang gabi, hindi umuwi si tatay. Buong akala ko kasi ay nasa baybayin lamang ito dahil iyon naman ang kanyang trabaho. Tinanong ko naman si nanay at ayon dito, baka aabutin pa ng ilang linggo o isang buwan na mawawala ang aming ama dahil may pinuntahan daw ito na isang kaibigan para sa isang negosyo. Naging maayos naman ang aming buhay. Hindi ko na rin nasilayan si Agapito. Patuloy pa rin ang pagkikita namin ng aking pinsan at may hinala na raw siya sa kinaroroonan ng mambabarang. Dahil gusto ko rin na may magawang tama ay iminungkahi ko sa aking pinsan na sasama ako sa pagtugis niya kay Agapito. Subalit, hindi pumayag si Pipoy. Baka mapahamak pa ako at hindi niya na alam kung ano ang magagawa ng aking ama kapag napahamak pa ang isa pa niyang anak. May punto naman ang aking pinsan, kaya binantayan ko na lang ng maigi ang aking pamilya habang wala pa si tatay. Bilang nakakatandang lalaki ay responsibilidad ko naman yon. Hanggang isang hapon ay bigla na lang bumalik si tatay na may kasamang lalaki. Diretso niya akong tinanong kung nasaan ang bahay nila Pipoy. Wala naman akong magawa kundi sabihin sa kanya at isinama pa niya habang ang lalaking kasama ni tatay ay tahimik at kalmado lang. Saka lang ito nagsalita nang tinanong ko kung sino siya. Nagpakilala naman ito na bilang si Elias. Bukod nun ay wala na siyang sinabi. Samantala, nang alamin ko kung ano ang sadya ni tatay sa aking pinsan, ay sumagot naman ito na kailangang maituro ni Pipoy kung nasaan si Agapito. Parang may ideya na ako sa nais ng aking ama. Sa itsura kasi ng lalaking si Elias, ay mukhang banat ito sa pakikipaglaban. Inisip ko na baka mamamatay tao ito at sa pagkadesperado ni tatay ay nagbayad na rin ito ng tao. Pero ni wala man lang akong napansin na sandata mula sa lalaki. Nang makarating na kami sa bahay ni Pipoy, ay agad itong tinawag ni tatay. Pipoy, lumabas ka dyan. May dapat kang sabihin sa akin. Tio Ernesto, ano pong kailangan ninyo? Kailangan mong ituro sa akin kung nasaan si Agapito. Bakit po, Tio? Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa anak ko. Ako na po ang bahala sa kanya, Tio. Sige, kung ayaw mong sabihin, mas mabuting ikaw na lang ang uunahin ko. Sandali lang, tay. Ano bang binabalak nyo? Alam mo naman siguro, Pipoy, kung anong klaseng tao itong kasama ko, di ba? Tumitig si Pipoy kay Elias na may bahid ng takot. Bahagyang natahimik si Pipoy hanggang sa sinabi niya na kay ama ang kinaroroonan ni Agapito. Inabisuhan naman ako ni tatay na umuwi na ng bahay subalit tumanggi ako. Nagwika naman si Elias na isama na lamang daw ako. Alam niya na nais ko ding mabigyang hustisya ang aking kapatid. Sa mga oras na iyon ay lumakad na kami patungo sa sinasabing lugar ng aking pinsan. Nang papalapit na kami sa lugar, ay nagwika si Elias at pinapatigil kami sa paglalakad. Siya na rin ang nauna sa aming hanay. Ang lugar na iyon ay liblib na. Bagamat may malawak na kalsada, nakasya ang dalawang sasakyan ay wala itong katao-tao. Wala ka ring may kitang bahay. Sandali, nakakaramdam ako ng mabigat na presensya sa paligid. Maging alerto kayo. Wika dito ni Elias. Sa sandaling iyon ay lumapit si Elias sa akin. Nilagay ang kanyang kamay sa aking ulo at tila may inusal ito
at inihip dito. Albularyo ka ba, Mang Elias? Tanong ko sa kanya. Hindi, isa akong antingero. Maging mapagmasid ka sa paligid. Posibleng nandito lang ang mambabarang. Hanggang sa narinig namin ang dumadagundong na tunog ng mga bubuyog na paparating na. Umikot ang mga insekto sa aming itaas. Nag-abiso naman itong si Elias na huwag matakot at huwag gumalaw. Akmang aatake na ang mga naglalakihang insekto ay bigla itong naging abo sa pag-angat lamang ng kaliwang kamay ni Elias. Namangha naman ako sa ginawa ng antingero. Para bang panaginip lamang ang nangyari. Maliwanag pa sa mga sandaling iyon. Nagpatuloy naman kami sa paglalakad. Pumulot ng 2 patpat si Elias at ibinigay sa amin ni tatay. Ayon sa antingero, mabangis na mambabarang ang aming haharapin. Makakatulong ang patpat na iyon upang mapuksa ang anumang insekto o hayop na aatake sa amin. Hindi ko alam kung anong klaseng antingero si Elias, pero batid ko na malawak ang kaalaman nito. Sa pagkakaalam ko kasi, may mga sandata ang katulad niya, pero siya wala ni isa. Wala ring kwintas o anumang anting-anting na suot. Gawa nga ng aking paghanga sa kanya, ay hindi ko na naiwasang magtanong. Mang Elias, bakit wala kayong suot na agimat o mutya? Di ba sabi mo antingero ka? Tama ka, nakabaon sa katawan ko ang mismong mutya. Pero bakit wala kayong sandata o punyal man lang? Hindi ko na kailangan ng mga yan. Papaano po kayo makikipaglaban sa mga masasamang nilalang kung wala kayong sandata? Tanong ko sa kanya. Tangan ko ang mutya ng kalabaw na nagbibigay sa akin ng lakas at proteksyon. Pero tangan ko rin ang 7 salita ng Diyos. Tugon naman ito sa akin. 7 salita? Ano-ano yun? Hindi yun basta-basta lang binabanggit. Hindi mo yon kakayanin sa oras na marinig mo kahit sa unang salita pa lang. Tugon ito sa akin. Hindi ko man lubos na naintindihan ang antingero. Pinauubaya na lang namin sa kanya ang aming mga buhay sa sandaling yon. Hanggang sa natagpuan na namin ang kubo ni Agapito. Nakakapangilabot ang kinatitirikan nito dahil nasa ilalim ito ng naglalakihang mga ugat ng balete. Tanaw na tanaw ko ang buong paligid dahil nasa 20 metro lang yata ang layo namin sa kubo. Ang paligid nito ay nababalutan ng mga lumot. Sa unang tingin ay aakalain mo na walang nakatira sa maliit na kubo hanggang may lumabas mula dito na napakaraming alakdan. Hinampas namin ni tatay gamit ang patpat. Sa bawat natatamaan namin ay nagiging abo agad ito, pero muli na naman akong humanga ng gusto kay Elias dahil tila ba may hindi nakikitang harang ang kanyang paa kung saan hindi nakakalapit dito ang mga alakdan. Nang may biglang tumamang sibat sa bubong ng kubo na may apoy na naging dahilan upang magliyab ang bubong ng kubo. At sa ilang sandali ay lumabas na si Agapito na galit ang itsura. Ibalato niyo sa akin ang hayop na yan. Ako ang tatapos sa mambabarang. Pasigaw na wika dito ni Pipoy. Huwag kang makialam dito, Pipoy. Kung nais ng binatang ito na siya ang magbibigay ng parusa, pagbigyan natin. Sumenyas naman itong si Elias sa amin na dumistansya muna kami. Kahit sinuway at pinigilan ko na si Pipoy, ay talagang desidido itong wakasan ang buhay ng mambabarang. Matagal niya na raw inaasam na mangyari ang araw na iyon, na magkaharap sila sa nilalang na pumaslang sa kanyang ama. Napakatapang mo naman kung ang ama mo
ay walang nagawa. Ikaw pa kaya? Hayop ka, Agapito. Dahil sa pagpaslang mo sa aking ama, ibabalik ko sa iyo ng higit pa sa 10 beses ang ginawa mo sa kanya. Ang ama mo ang may atraso sa akin. Nilason niya ang kapatid ko na wala namang kamuwang-muwang sa pambabarang. Pinagbintangan lang ang kapatid ko ng mga taong mapanghusga. Kaya gumanti lang ako. Bakit pati ang pinsan ko ay dinamay mo? Siya ang pinakamahina sa lahat ng mga kadugo mo. Kaya siya ang nauna. Isusunod ko rin sana ang mga kapatid nito at ang buong pamilya. Demonyo ka, Agapito. Bakit ang anak ko? Bakit hindi yung manlalason na yan ang pinaslang mo? Ngumisi lang naman ang mambabarang at nag-umpisa nang bumuka ang bibig nito at nagsimulang lumabas ang mga insektong nagliliparan na sa buong paligid. Hindi ko naman maiwasan na mag-alala para kay Pipoy, ngunit tila ba hindi natinag ang pinsan ko sa mga insekto ni Agapito. Nang isaboy ni Pipoy ang mga pulbos sa buong paligid ay bigla kaming hinila papalayo dito ni Elias. Ayon sa antingero, nagpakawala ng napakalakas na lason si Pipoy at ikinalat ito sa hangin. Di naglaon ay isa-isang bumagsak ang mga insekto na labis ikinagalit ni Agapito. Hanggang sa naglakad papalapit ang aking pinsan sa mambabarang at inilabas nito ang napakatalas niyang itak. Sa mga sandaling iyon ay napapatras na itong si Agapito. Masyado mo yatang minamalit ang kakayahan ko, Agapito. Ngayon, demonyo sa demonyo. Lumaban ka. Dito na sinugod ni Pipoy ang mambabarang. Mabilis din naman itong nagpakawala pa ng mga insekto, pero baliwala lamang ito kay Pipoy. Hindi umubra ang kapangyarihan ng mambabarang sa kanya. Sa pagdapo ng insekto sa katawan nito ay kusa itong namamatay na labis ikinagulat ni Agapito. Akmang papasok na ito ng kubo, ngunit nahagip ito ng talim ng itak sa likuran, dahilan upang mapasandal ito sa dingding. Kasunod nito ay walang habas na pinagtataga ng aking pinsan ang mambabarang. Sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng napakalupit at hindi matatawaran na ugali ng pinsan ko. Hanggang sa hinawakan niya ang ulo ni Agapito at mabilis itong ginilitan ng leeg. Bumagsak at nangisay ang katawan ng mambabarang. Binuhat ito ni Pipoy at inihagis sa loob ng kubo na unti-unti nang natutupok ng apoy. Alam kong ikaw ang may kagagawan kung bakit hindi nakatakas si Agapito. Alam kong magkaiba tayo ng paniniwala, pero maraming salamat sa iyo, antingero. Huwag kang magpasalamat dahil baka sa susunod na pagkikita natin, tayo naman ang magtutuos manlalason. Hindi na rin nagtagal ay umalis na si Pipoy at bumalik na rin kami sa bahay. Ayon kay Elias, si Pipoy ay isang malakas na manlalason. Nagawa nitong ilagay sa sistema ang kanyang lason, dahilan kung bakit hindi nakapalag ang mga insektong barang sa kanya. Malalim na rin daw ang karunungang itim nito dahil hindi tumalab sa kanya ang sumpa ni Agapito. Dagdag pa nito na ang lasong tangan ni Pipoy ay ang laon ng paluha na makukuha sa ilalim ng dagat. Hindi pangkaraniwang manlalason ang may kakayahan na makuha ang lason ng paluha na nasa ilalim pa ng karagatan. At alam ni Elias na nasa ilalim ako ng proteksyon ng aking pinsan. Nagmungkahi naman ito na tatanggalin niya ang sumpang ipinagkaloob sa akin ni Pipoy.
Totoong proteksyon ang ibinigay ni Pipoy sa akin pero magiging dahilan din ito upang madali akong lapitan ng mga masasamang elemento at ang nakapaligid sa akin ay mga nganib. Wala nang iba pang sinabi ang aking ama kundi pinatanggal niya agad ang nakalukob na sumpa sa akin. Binalaan naman ako ng aking ama na kahit kailan ay hindi na ako dapat makipagkita pa kay Pipoy. Habang ako'y nasa kwarto, hindi ko maiwasang mag-isip. Mahirap man pero kailangan kong sundin si tatay sa pagkakataong ito. Dahil baka madamay ang pamilya ko kung patuloy pa akong makikipagkita sa aking pinsang manlalason. Kaya naman minabuti ko na lang na magdesisyon na babalik na sa Maynila sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap kami ni tatay tungkol sa aking pagbabalik sa Maynila, ay may mga taong dumating at hinahanap itong si tatay. Ayon sa mga ito, si tatay daw ang pinuno sa kanilang samahan upang tugisin itong si Pipoy. Nagulat naman kami ni nanay sa aming natuklasan. May binubuong grupo pala ang aking ama upang kalabanin itong si Pipoy. Hindi ko naman ito nagustuhan. Kaya nang dumating na ang aking ama, ay kinausap ko siya tungkol dito. Itay, may grupo ka palang binuo upang kalabanin si Pipoy? Oo, at anong problema doon? Siya ang nagdudulot ng kamalasan sa lugar na ito. Buong akala ko ay matitigil na ang gawaing panlalason nang mamatay ang aking kapatid na si Abel. Pero mas lumala pa yata ngayon. Tay, baka nakakalimutan mo. Pamangkin mo si Pipoy. Matagal ko nang kinalimutan na magkadugo kami. Dapat nang masupil ang kanyang kahibangan. Teka lang naman, tay. Hindi naman tayo ginagalaw ni Pipoy ha. At sa tingin mo, magkakaroon tayo ng katahimikan kahit wala na si Agapito? Sa pagpapatuloy ng kanyang gawain, posibleng hindi lang isa o dalawa ang kagaya ni Agapito na magagawi sa ating lugar upang tuguisin si Pipoy. Siya ang naghahatak ng mga masasamang nilalang na pumapasok sa ating lugar at guluhin ang ating mga buhay. Ayoko nang malagasan pa ng anak. May punto naman si Tatay Kabaryo. Pero masakit sa akin na aabot na sa ganito ang lahat. Pinsan ko pa rin ang nais nilang tugisin. At kahit alam ko na ikagagalit ng aking ama, nagtungo ko sa bahay ni Pipoy upang pakiusapan siya na umalis na lamang sa lugar. Ayaw ko nang may patayan pang mangyayari sa lugar namin. Subalit hindi naman daw papayag si Pipoy na pagtulungan ng mga tao. Lalaban daw siya kahit anong mangyari. Pipoy naman, insan, ayaw ko silang mapahamak pero ayaw din kitang mapahamak at ang pamilya mo. Kaya pwede bang iwasan na natin ang kaguluhan? Hindi ko na mapipigilan si tatay, kaya umaasa ako na makikinig ka naman sa akin. Dito sa lugar na ito ako isinilang. Kaya dito rin ako mamamatay. Wala sa bokabularyo ko ang salitang umatras. Kaya ilayo mo na ang mga kapatid at nanay mo sa lugar na ito. Napakahirap palang pumagitna sa dalawang batong nag-uumpugan, Kabaryo. Kaya naman kinagabihan ay nagkaroon na naman kami ni tatay ng diskusyon sa bagay na ito. Pero kagaya ni Pipoy ay walang sumuko sa kanila. Kinabukasan ay nagulantang na lang kami nang may nagbalita sa amin na ang mga taong nagpupulong sa isang bahay ay naubos lahat gawa ng lason at ang mga taong iyon ay ang mga kasamahan ni tatay. Agad naman akong napasugod sa pinangyarihan. Buong pag-aakala ko ay pati ang aking ama ay napaslang na. Subalit sa aking pagdating ay nakita ko si tatay na nakaupo ito sa isang bato habang nakayuko. May mga tao rin na sa buong paligid ang nag-iiyakan. Tumambad naman sa akin ang hindi bababa sa 10 bangkay na naroroon.
Nang makausap ko si tatay, may gaganapin daw silang pagpupulong sa mga oras na ito. Nag-abiso naman siya na mahuhuli nga gawa nga ng may trabaho pa siyang tatapusin. Ngunit malalamig na bangkay na lamang ang kanyang naabutan. Ayon sa nakakita, bigla daw pumasok si Pipoy sa bahay at wala pang 1 minuto, lumabas na ito at umalis na. Nakapanlulumong masilayan ang mga taong matagal mo nang nakakasama sa iisang lugar na ngayon ay mga wala ng buhay na kagagawan mismo ng aking pinsan. Ngayon mo sabihin sa akin, Giovanni, kung dapat pa bang kaawaan ng demonyong Pipoy na yon? Hindi naman ako nakaimik sa sinabi ni tatay. Doon ko napagtanto na wala na talagang pag-asang bumitaw pa si Pipoy sa panlalason. Siya na rin ang nagsabi na ang panlalason ay nagsilbing pagkain niya na ito, na kapag hindi niya gagawin ang manlason ay manghihina siya at tuluyang mamamatay. Naisip ko din na hindi na basta-bastang tao ang aking pinsan dahil nagawa na nitong ilagay mismo sa katawan niya ang lason. Habang tumutulong ako sa pag-aayos ng mga bangkay, ay biglang umalis itong si tatay. Hindi ko na lamang ito sinundan dahil baka nais nitong mapag-isa. Sa pag-uwi ko ng bahay ay wala pa itong si tatay. Inilahad ko naman sa aking ina ang mga nangyari. Maya-maya pa ay dumating na si tatay, ngunit kasama na naman niya itong si Elias. Biglang kumabog ang dibdib ko, kabaryo, dahil alam ko na isang digmaan ang mangyayari dahil sa presensya ng antingero, at alam ko na si Pipoy na ang kanilang sadya. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ako pumalag sa nais ni tatay. Alam ko na kailangan na ring matigil ang gawain ng aking pinsan at pananagutin siya sa kanyang pagpaslang sa mga tao. Pero hindi pa rin ako bumitaw sa pag-asang mababago ko pa ang isip ng aking pinsan. Kaya ninais ko namang sumama. Pagsapit ng umaga ay naghanda na sila tatay sa pag-alis. Anak, dito ka lang. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Kung mananatili ako sa bahay, dapat ganun ka rin, tay. Kahit sukdulan na ang kasama ng pinsan ko, alam ko na hindi niya ako kayang saktan. Ikaw, tay, sigurado ka ba na hindi ka kayang saktan ng sarili mong pamangkin? Kahit noon pa man, na mga bata pa kami, wala kang ibang ipinakita at ipinaramdam kay Pipoy, kundi galit at pagtakwil. Sa tingin mo, may isip siyang magandang bagay upang hindi kanya saktan. Ernesto, hayaan mo na ang iyong anak. Pangako, nasa ilalim kayo ng aking proteksyon. Wala na ngang nagawa pa si tatay kundi ang pumayag. Habang papalapit na kami sa bahay ng aking pinsan, ay wala akong ibang dasal kundi mabago ang isip ni Pipoy at makinig ito sa akin. Sa pagharap ng antingero at ng manlalason, ay pilit ko pa ring kinumbinse ang aking pinsan, subalit tila bingi na ito at tuluyan ng nilukob ng kasamaan. Dinala ko ni tatay sa likod ng mga puno at doon namin pinagmasdan ang pagsasalpukan ng dalawang nilalang. Noong una ay panay ang pagsugod ni Pipoy kay Elias sa pamamagitan ng paghataw ng itak. Panay iwas lang naman si Elias na halatang sanay na sanay ito sa labanang pisikal, hanggang sa mahagip ng kanyang suntok itong si Pipoy. Agad na milipit ang aking pinsan sa isang sapak lang ng antingero. Kahit buong mundo pa ang may galit sa'yo, sapat na ang iisang tao na may paniniwalang kaya mo pang magbago, Pipoy. Kahit kailan, hinding-hindi ako susuko sa kagaya mo. Wala naman tayong pinagkaiba. Pumapas lang ka rin.
Sa tuwing pumapaslang ako, ay iyon ang kagustuhan ng aking kalaban. At pumapaslang ako para iligtas ang mas nakararami. Hindi ako katulad mo. Habang may pagkakataon ka pa, magbago ka na, Pipoy. Biglang sinabuyan ni Pipoy ng pulbos itong si Elias. Napatras naman ang antingero at napatakip ito sa kanyang ilong upang hindi malanghap ang lason ng paluha. Ang magiging epekto nito kapag nakapasok ito sa iyong katawan ay aatakihin ang inyong bituka. Matutunaw ito sa loob lamang ng ilang segundo hanggang sa isusunod na ang iba pang laman loob na magiging dahilan ng kamatayan sa sino mang nilalang ang malaso nito. Ikinumpas naman ng antingero ang kanyang kamay at tila nagpagpag ang mga pulbos sa kanyang katawan. Batid ko, natatapusin na ni Elias ang aking pinsan kaya agad akong tumakbo at pumagitna sa kanilang dalawa. Tumabi ka dyan, Insan. Laban namin ito. Huwag kang makialam. Pipoy, tatapusin ka niya. Bata ka pa. Malaki pa ang pagkakataon mong magbago. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Tutulungan kita, Insan. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi mo ako maiintindihan dahil hindi ka namang katulad ko. Lahat ng problema ay may solusyon. Walang masama kung susubukan mo lang, Insan. Pakiusap, makinig ka sa akin. Matapos nun, kabaryo, mabilis na lumapit sa akin si Pipoy at itinulak ako papalayo. Agad naman akong hinila ng aking ama. Lakas loob naman na sumugod si Pipoy sa antingero. Ngunit may binanggit sa isang salita itong si Elias na labis nagbibigay ng pananakit ng aking ulo. Pati rin si tatay ay napahawak na rin sa kanyang ulo sa tindi ng pananakit habang si Pipoy ay tila napako at hindi ito nakagalaw. Pipoy, bago ko banggitin ang ikalawang salita ng Diyos, igalaw mo ang iyong mga mata at tumingin ka sa ibaba. Pahiwatig na sumusuko ka na. Binilangan pa ng 5 ni Elias itong si Pipoy, ngunit nagmatigas pa rin ito hanggang sa iniangat na ng antingero ang kanang kamay kasabay sa pagbagsak nito ay ang pagbigkas niya ng isa pang salita. Sa mismong harapan ko ay nahati ang katawan ng aking pinsan. Agad akong niyakap ng aking ama at iniwas ang tingin ko sa nahating katawan. At dito, nagwakas ang buhay ng aking pinsang manlalason. Gawa nga nang wala namang maaasahan ang pamilya ni Pipoy, ay nakiusap ako sa aking ama na susuportahan namin sila. Wala naman silang kinalaman sa pagiging manlalason ng kanilang ama at nakatatandang kapatid. Sa kabila ng pagiging masama ni Pipoy, kahit sa pinakahuling sandali ay may malasakit pa rin siya sa akin. Masakit man dahil para sa akin, isang mabuting pinsan itong si Pipoy. Mangyari lamang na malaking impluwensya sa kanya si Tio Abel at itinatak na sa isip nito ang isang pagiging mabagsik na manlalason. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng buhay. Minsan ay hindi natin namamalaya na sa mga ninais nating mga bagay na makamit ay nagdudulot na pala ito sa atin ng kapahamakan. Marahil naging biktima lang tayo ng pagkakataon, subalit nilikha tayo ng Diyos na merong sariling pag-iisip at may kakayahang balansihin ang masama at mabuti. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin. Hanggang sa susunod, salamat. Okay,
paano ba to? Ang hirap magsalita mga kabaryo, no? Pwedeng sabihin kong opinion ko to, pero grabe. Unang-una, grabe itong kwento natin ngayon. Alam niyo naman pag may namamatay na karakter, hindi ko gusto yung ganun. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ito yung sinulat sa atin ni Giovanni. Pero yon, nakakapagtaka lang, no? Na tama naman si Giovanni na mabait talaga tong si Pipoy. Kasi kita naman kasi mismong siya naman, iniligtas siya ni Pipoy, no? Kasi kung tutusin, kung ubusan ng lahi rin to, pwedeng parang, sige, kahit kamag-anak kita, papatayin ko na kayo, di ba? Parang ganon. Saka, yun nga, nung una nagtaka ako, kasi sabi ni Mang Randoy ba, tama yung albularyo. Ang inisip ko nung una, si Pipoy talagang lumason sa kapatid ni Giovanni, si Hermila. Jermila kasi, Hermila yon. So, yun yung parang prediction ko nung una. Kaya lang, napagtanto ko na si Agapito nga. Saka yun nga pala, si Agapito, mga kabaryo, lalaki to. Mali lang ako ng pagkakasambit na babae. So, lalaki si Agapito. Tapos, yun. Napagtanto rin natin na hindi pala si Pipoy, si Agapito talaga. Saka, grabe ang lakas nung lason talaga ng paluha. Diba? Parang ano to Parang, ano bang lason to? Paluha rin. Kasi diba meron tayong sea urchin ba? Sea urchin na nasa ilalim ng dagat. Alam ko kasi, parang lason din to Parang tuway-tuway ba? Tama. So, yung may kwento tayong ganun dito, hindi ko lang matandaan kung kailan. Alam ko matagal na. Yung siguro yung may title na tuway-tuway, lason din yon. Pero itong paluha na to, malakas din to. Saka, feeling ko mas malakas to doon sa lason ng bituka ng manok. Alam niyo yun, di ba? Yung mag-iiwan ng bituka ng manok yung manlalason sa ilalim ng bahay. Tapos, kumbaga, yun yung parang pinakalason niya o kulam, no? Parang ganun medyo nalilito ako sa part na yun. Pero itong paluha, grabe. Nakita niyo naman yung epekto. Ang pagkakalahad pa rito, pag naamoy mo o pumasok sa sistema mo, talagang, kumbaga, dudurugin yung laman loob mo, no? Grabe, no? Parang hinahalukay. So, yun, ang lakas. Yun nga lang, nakakalungkot na matay si Pipoy, pero masaya naman si Giovanni. Kasi sabi niya, wala na raw napasahan ng lason tong si Pipoy, no? Kung tutusin, pwede niyang ipasa sa nakababatang kapatid niya, pero parang may time na nag-usap din sila, hindi niya na raw ipapasa. Yun yung sabi ni Pipoy. Wala lang dito sa story. Yun sabi niya. Hindi niya nalagay. Pero nung time na nag-uusap sila, tinanong niya si Pipoy kung anong plano niya, kung ipapasa niya pa ba. Sabi ni Pipoy daw, hindi na. Kumbaga, sa kanya na raw hihinto yung panlalason, no? Wala rin daw kasing magawa si Pipoy kasi yun yung parang hanap buhay nila. Kumbaga, manlason ka, babayaran kita, parang ganun. So, nakakaawa lang tong si Pipoy kasi yun nga, karunungang itim, no? Yun, kumbaga, wala, kapit patalim talaga. Kahit alam naman na negatibong enerhiya yung meron doon. Tapos, yun, si Elias, malakas din to kasi nakabaon sa katawan niya yung mutya. Which is, yun naman talaga. May mga ganon, mga kabaryo. Sa mga hindi nakakalam, ginagawa po yun. Pwedeng paliitin yung mutya, depende. Tapos, pwede mong ibaon. Hindi naman totally baon. Kumbaga sa balat lang. So, yun, dun. May ganon din. Pero bago yun, syempre, oorasyonan mo muna. No? May ganon talaga. Saka yun. Umuwi raw to si Giovanni last kailan ba? Parang first week ng taon hindi, first month nung taon. Eto, 2024. Kaya lang, wala na raw doon si Elias. Kumbaga, after daw nito, nakita niya ng mga ilang buwan tapos tuluyan nang nawala kasi nagtrabaho na siya sa Maynila hanggang ngayon. So, yun. Yung iba niyang kapatid nandito na rin daw tapos ermat niya. Buhay pa naman kaya lang matanda na. Kumbaga nandun pa rin sa probinsya nila. Tapos parang ano na lang, hanap buhay na lang. Kumbaga pahinga-pahinga. Yun, so grabe to.
dahil sa ang dami niya raw napapakinggan na ganito, ayaw niya raw talaga tong ipadalang sulat. Kaya lang, para kasing ano raw gusto niya raw malaman kung ano yung magiging reaksyon niyo sa kwento. Hindi niya kasi inanong aswangan to kasi parang nakakaiyak yung story niya raw. Kaya nag-alangan siya na ipadala sa atin. Sabi ko, hindi, okay naman. Tapos yun nga, ito nga, di ba? Talaga namang nakakaiyak, no? Grabe yung kwento. Wala akong masabi. Parang, umaga, kung bibigyan ko ng rate tong story na to, 10 out of 10 pa rin, no? Grabe. Napakalakas ng kwentong to ng dalawa, no? So, paano mga kabaryo? Hanggang dito na lang muna yung komento ko. Kung meron kayong komento, pwede nyong isulat sa comment section para makita rin ng mga nagpapadala sa atin ng liham. Diba, lagi ko naman sinasabi na binabasa nila yan. Malay nyo, yung iba kasi nagko-comment, hindi naman nila gamit yung tunay nilang pangalan, no? So, yun. Alam nyo na, diba? Para kahit papano, story ko yan, yun. So, yun. Paano, mga kabaryo? Hanggang dito na lang muna nga pala. Salamat sa sumusuporta ng Kwento ni Kabaryo. Yan, channel ko yan. Saka to, Kwentong Baryo, saka Kwentong Kalakbay yan. Suportahan nyo pa rin po. And then, yung gusto kong makausap o may lilimos ang gamit, PM nyo ako sa Facebook page natin, Kwentong Baryo Official. Andyan po. Yun, so doon makakausap nyo ako. So, paano hanggang dito na lang muna? Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.